Piliing maging mas matatag araw-araw. Tama, huwag bibigay. Huwag susuko. Sabihin at laging sabihin sa sarili na matatag ako, matibay na ako. Walang-wala na ito sa akin. Nakayanan ko na ito dati. Kakayanin ko ulit ito ngayon. Totoo naman, napagdaanan mo na ang mas matindi dyan. Ngayon ka pa ba naman bibigay? Sa mga pagsubok na dumadating sa ating buhay, minsan ang purpose nito hindi para makita ang kahinaan mo, kundi para makita mo kung gaano ka katatag, kung gaano ka katalino, kung gaano ka kawais. Dapat makilala mo ang sarili mo ng ganito. Dapat malaman mo sa estado mong yan. Dapat mas idikta mo sa sarili mo na mas matatag ka na ngayon at hindi ka na basta-basta mapapasuko ng anumang problema. Mapabiglaan man yan o palaki ng palaki. Ito ang tandaan mo. May mga malalaking problema, may mga malalaking pagsubok. Madalas, kailangan mangyari ang mga ito para madala tayo sa tamang pagkakalagyan natin. Para madala tayo sa right path, ika nga. Tanong tayo ng tanong sa Diyos, bakit Lord hinayaan mo na mangyari ang lahat ng ito? Yung pala, hinayaan niya na mangyari ang dapat mangyari kasi nga, preparation yan ng mas malaki. Paghahanda sa mas magandang blessings para sa iyo. Blessings na medyo late na, overdue na. Kasi nga noon, akala mo na wala na siya sa buhay mo. Yung pala, kasama mo pa rin siya para itama at ilagay sa tahimik ang buhay mo. Buhay na wala nang masyadong kinahanap. At nung nakuha mo na ang blessings mo, akala mo, yun na ang plano. May kasunod pa pala. May next chapter pa pala. Ganun naman talaga ang Diyos. Laging naka-next part siya palagi para makuha mo ang para sa'yo talaga. Kaya huwag susuko sa mga problemang ito. Diyos na ang nagplano ng lahat. Lalo na, isinuko mo na sa Kanya ang lahat. Kung siya ang nasa loob mo, mas matibay ang nasa loob mo kesa ang pagkataong nakikita ng lahat sa iyo. Alam nila na guided ka at kahit kailan, alam nila na hindi ka mawawala ng loob. Focus lang at manahimik. Tama. Magtrabaho ng tahimik. Huwag puro hirap ang naririnig sa iyo. Huwag puro, hindi ko na kaya ang kwento mo. Instead, maging excited sa plano ng Diyos. Maging matatag sa mga nagdadaan. Mga dumadaan, as I've said, dadaan lang yan at magbabago ang lahat. Kapag natuto, kapag na-realize mo ang mga lesson o aral na kailangan mong matandaan, good yan. Better yan dahil makikita ng Diyos na matibay ka na, matalino ka na, iaangat na niya ang dapat umangat. Babaguhin na niya ang dapat baguhin.